Hello mga kadonatics, hindi na talaga mapigilan ang impact ng mga OFWs natin sa Netherlands, The Hague. Kasi kahapon lang chinek ng mga police yung ibang OFWs. The Hague Police Department were surprised kasi karamihan hindi nakatira doon. They were surprised that there were foreigners galing sa iba't ibang bansa sa Europe. And they were like, what? Anong ginagawa nyo dito? Sabi, well, we are showing support to the former president. Nashock sila mga kadonatics kasi para sa kanila, iba yung paningin nila kay Tatay Digong. Mamamatay tao. There is a crime against humanity sa kanya. Grabe, that is a serious crime. Pero sa nakikita nila na pumunta pa yung Filipino from other countries just to show support, I think they would change their perspective towards Tatay Digong. Yan yung masama mga kadonatics. If you are being fed by the biased social medias, mga streamers, negativity about the Duterte, yan lang talaga yung paniniwalaan mo. Pero, ngayon, I think they would change. And especially now, international medias nasa The Hague, they are closely monitoring what is happening. Parang nagtaka ata sila na, grabe, ba't ang daming tao dito? Diba? Never nangyari yan. Pero dahil sa ginawa nila, nako, they were flooded by people around the world. That is so nice. Kung may pera lang ako, matagal na akong wala dito. Anyway mga kadonatics, let's watch the video. Sir, thank you. So ICC, so ito ngayon, mga pulis. Chinek yung mga ID namin, pero at least okay lang naman. Pero sa Forte, galing London. Ayan. Ganyan kabait yung mga pulis dito, no? Sila pa taga-picture. Chinik ng mga pulis yung mga ID namin, passport. Kasi nga, linggo, dapat walang tao. Pero nagtaka sila, bakit ang daming tao sa ICC? Pagtingin niya sa passport, may tatak, no? Nakakarating lang, galing London. Tapos, yung ticket, pinakita nila, na balik din pagkahapon. Sabi nila, hala, bakit yun nandito? Sabi ng mga kababayan natin, to support our good president. No? So, nakakataba talaga lang. I am here because I love my country. ICC, no? So, 4 kilometers sa car. Siguro mga 30 minutes. Wow. Wow, so good. Ito yung mga international medias that are closely monitoring the event. Panoorin natin. See, look at that. Ganyan ang nangyari ngayon sa The Hague, Netherlands. Siguro naisip nila na it never happened before. Ganun ka-popular si Pangulong Duterte. Kasi noon pa, during his administration, kilalang kilala na siya. Di ba? Ang daming nag-admire ka Tatay Digong during his presidency. Kaya ganun na lang. Not just sa Filipino, but foreigners. Well, mga kadonatics, pilit nila tayo pinapatahimik. Pero mas lalong dumadami yung nagsasalita. Mas lalong dumadami yung nagkasuporta kay Tatay Digong. Can you imagine 4,000 to 5,000 people in The Hague? Of course, mashaken talaga ang international media. Ganun pa naman kadaming tao, no, sa isang lugar lang. Now, speaking of fake news mga kadonatics, sino ang nagpakalat na mag-a-apply si Tatay Digong ng asylum sa China? Binalita to ng GMA. Yung napaka-kritiko ni Tatay Digong. Nakita niyo sa Senate hearing, sa Congress, andun siya palagi. Talk about negativity about Tatay Digong. Nagsalita siya. We will fight and harangin nila ang pag-file ng asylum ni Tatay Digong sa China. Like, what the heck? Grabe ka fake news mga kadonatics. Pero never to na-mention sa TRICOM. Ang ipina-aresto nila, lahat naman nagsasalita against the government. Kung pro-Duterte ka, aresto ka. Pero yung mga fake na BBM vloggers, yung mainstream media, nako, wala silang salita. Anong klase yan? Kung gusto nyo talaga ma-minimize yung fake news, don't be double standard. Huwag lang yung mga Duterte vloggers. Pakinggan na lang natin yung China mga kadonatics na dininay nila ang application for asylum
Let's go. 我愿特别指出，杜特尔特先生赴香港系私人度假行程，中方从未收到所谓杜特尔特前总统及其家人向中国政府寻求庇护的申请。对于某些无中生有或别有用心的所谓知情人士透露，希望媒体朋友们认真甄别，切勿轻信。 Look at that, di ba? Pati fake news nakarating na sa China. Yung fake news nila yung nakarating sa China. Ngayon, sino yung fake news? Magsalita kayo, Tricom. Ano na? Hi! Ito pa, si Claire Castro nagsalita na March 10, 2025, dumating si Lisa Nas sa Pilipinas. Pero March 8 sa United States, kasi advance yung Pilipinas ng 13 hours. Kaya March 8 sa kanila, March 9 sa Pilipinas. March 8, nakitaan pa si Lisa Nas ng isang Pilipino sa Pinoy restaurant na grabe pa yung kain na halos wala ng umaga. Ay, nakitaan siya sa video, andun siya, grabe yung kain niya. March 8 yun, at March 9 sa Pilipinas. The day after that, March 9 sa United States, namatay yung isa sa mga entourage nila. March 10 daw, umuwi ng Pilipinas. That is impossible na makauwi ka sa Pilipinas kung isa sa mga kasama mo sa hotel, mga entourage mo namatay. After that, wake up kinabukasan, it will never happen. Ngayon pa yung allegation na na-overdose sa isang Coca-Cola. Nako, never ka makakauwi niyan. Kaya puro na lang fake news yung nasa Malacanang ngayon. Yung mga post ni Lisa Nas, wala na nga siyang video kasi she can never be seen in the Philippines. Talking about fake news again, Malacanang itself, ha? Nagsabi na umuwi siya ng March 10, 5 a.m. pa daw. Panoorin yung video, nagkabulol-bulol pa magsalita si Claire doon. Just concerned about the First Lady, Yusek. Wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasan po siya and if she's okay. Yeah, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po eh. She's back and ready for a meeting. Kasi it was totally a lie. Ito na mga kadonatics. I think karma is slowly hitting them back. Too soon, right? Too soon. But I think it's the right time. Panoorin na lang natin yung video. Dito nga tayo sa Noy Beach. Ulit. Sa Noy Beach. Long Beach. Yeah. Meron tayong Ito na yung accident. napuli si Lisa Nas. Hi, Rose! Ayun, no? Ah! After this video, a day after this video, namatay yung kasama nila. Kaya, hindi ka pwedeng makauwi niyan. Kasi kasamahan mo yan. Ha? Especially sa hotel. Stay in the same hotel. Oh, makikita pa si Frasco dyan, no? Frasco. Kilala niyo si Frasco? Yun yung nagsabi na pumirma ako sa impeachment case kasi maririsk yung budget natin sa Cebu. It's all about money. Money. At itong si Frasco can never be seen sa any event sa Cebu ngayon. Bakit? Isa to sa mga hole. Ayan na mga kadonatics. Ayan na. Pinersonal niya si Inday Sara. Galit na galit daw sila kay Inday Sara. Kaya pumirma. At saka yung isang reason doon is budget daw. Budget. Oh, kain pa, madam, ha? Kain pa. Kaya siguro, mga kadonatics, ha?
Oh, yan. Sige. Well, mga kadonatics, what do you think? Kaya siguro na may immediate plan si BBM na pupunta sa Washington at makipagkita kay Trump. Kung may plano kasi yung presidente na pupunta ng ibang bansa, few weeks or even months, no? May plano na yan. Ha? Nasa calendar na nila yan. Pero ito, napaka-immediate yung punta niya doon. Ano kaya ang pakay niya talaga? Bakit nagmamadali sila? Ha? If not this month, at least next month. Huy, nako. At ngayon, si Lisa Nas, wala man lang, kahit mag-live siya, hindi, never. Lahat ng mga photo niya doon sa Facebook page niya, throwback or edited. Ay nako, sinong kinarma ngayon? Saan na yung mga BBM loyalists? Bakit tahimik kayo lahat ngayon? Wala kayong supporter. Ewan ko lang makagather kayo ng 20 supporters sa dyan magrarally para isuporta si BBM kung walang bayad. Pero itong suporta kay Tatay Digong, nako, grabe, sarili nilang pera mga kadonatics. Thousands of euros, dollars, ginagasto nila para lang maipakita nila ang suporta kay Tatay Digong. Ganyan ang totoong suporta. Hindi kung walang akap, kung walang DSWD, kung walang ayuda, hindi yan pupunta yung mga tao nyo sa rally nyo, sa campaign nyo. Always may DSWD, always may ayuda, every time may campaign yung Alyansang Bangag. Hindi sila makakahakot ng mga tao. It's now time for you to think, my dear friends. Think kung saang side talaga kayo. Kasi it's very obvious, it's clear as the sky mga kadonatics na you are in the bad side. Tingnan nyo sa Biblia, ang characters na persecute doon ay nasa tama. We are being persecuted right now. What does this tell you? Well, alam mo na. Bye-bye.